Naaalala siya na parang naging simbolo ng tapang at tigas noong 2000s era. Hindi dahil sa stats, kundi dahil sa presence niya sa court. Hindi mo siya gugustuhin makabangga dahil wala siyang inaatrasan kahit sino. Isang solid dunker, matinik sa ilalim at hindi hilaw ang tapang mapaloob o labas ng court. Kilala din sa pagiging brutally honest o trash talk. This episode, habang fresh pa yung sagutan nila ngayon ni Draymond Green, balikan natin ang mga interesting things sa naging buhay at karir ni Kenyon Lee Martin Sr. Si Kenyon Martin ay pinanganak noong 1977 sa Michigan, pero lumaki siya sa Dallas, Texas kung saan lumipat ang pamilya niya habang bata pa siya. Pinalaki ng isang single mom na nagtatrabaho ng double jobs para mabuhay sila ng ate niya. In short, gaya ng karamihan, lumaki din sa hirap ang kuya mo. May problema sa pagsasalita si Kenyon. Meron siyang speech impediment o yung nag-stutter o parang utal-utal. Kaya nakakaranas siya ng pangbubuli sa school. Doon siya madalas napapaaway at natutunan niyang ipagtanggol yung sarili niya. Kaya siguro sanay siya sa babagan. Ang larong basketball, baseball at football ang naging outlet niya para makalayo sa hirap at problema. Naglaro si Kenyon Martin sa Bryan Adams High School sa Dallas kung saan nakita agad ang kanyang husay at pagiging dominante sa laro. Maraming kolehiyo ang interesado sa kanya dahil sa kanyang athleticism, pero pinili niya ang University of Cincinnati at doon siya naglaro ng 4 na taon mula 1996 hanggang 2000. Limited minutes ang kanyang unang taon sa college pero unti-unti niyang inimprove ang kanyang shooting, footwork, defense hanggang sa umangat ang laruan niya at nakilala siya bilang defensive anchor ng team at nanguna sa blocking at rebounds. Noong kanyang senior year, nag-average siya ng 18.9 points, 9.7 rebounds at 3.8 blocks per game. Naging consensus first team All-American siya at kinilala bilang National Player of the Year. Siya rin ang may record sa school bilang all-time leader sa block shots para sa Bearcats. Dahil sa senior year performance niya, kahit may injury noong Conference USA Tournament, kinilala pa din siya ng college basketball world bilang isa sa pinakamahusay na two-way big man ng kanyang panahon. Ang injury ni Kenyon Martin ay bit-bit niya papasok ng NBA draft pero still, pinili pa din siya ng New Jersey Nets bilang first overall pick noong 2000. Ang 2000 draft class ay isa sa mga itinuturing na pinakamahinang draft class sa dahilang sa batch nila, 3 lang ang nakapasok sa All-Star. Isa na si Kenyon Martin, Jamal McGloire at Michael Redd. Si Kenyon Martin ang huling college senior na naging number 1 overall pick sa NBA draft. Dahil sa panahon ngayon, mas bata, mas gusto ng NBA teams. Pag umabot ka ng 4 na taon sa college, para sa mga teams, matanda na yon. Instant starter si Kenyon Martin sa unang taon sa Nets. Nangibabaw sa kanyang laro ang pagiging agresibo sa depensa, solid rebounding at shot blocking. Iba ang athleticism niya noon, malayanis. Ganoon naman talaga ang mga forward nung era nila. Hindi pa uso yung mga big man na tumitira ng tres at ang papayat. Literal na bardagulan sa ilalim pa noon. Yung tipong kaya makipagbaggaan sa mga player like Amare Stoudemire, Jermaine O'Neal, Zach Randolph, Garnett at yung dalawang Wallace sila Rashid at Ben. Nag-average si Kenyon Martin sa kanyang rookie season ng 12 points, 7.4 rebounds, 1.7 blocks at 1.1 steals per game na nagtapos lang bilang pangalawa sa Rookie of the Year award. Dahil ang nanalo ng award na yon ay si Mike Miller. Mula sa pagiging low-tier team ng New Jersey noon, unti-unting umangat ang team at naging legit contender sa pangunguna nila Martin at Jason Kidd. 2 sunod na taon nilang nahawakan ang Atlantic Division titles at nakapasok ng NBA Finals ng 2 magkasunod na taon, 2002 at 2003. Noong 2002, nakaharap nila sa finals ang Kobe and Shaq duo at doon, na-sweep sila. At noong 2003, isa na naman dynasty ang nakaharap nila, ang San Antonio Spurs nila Duncan, Parker, Ginobili, David Robinson at Steve Kerr. Nagtapos ang serye sa 6 na laro, 4 games to 2. Kahit hindi nanalo ng championship, naging malaking defensive at hustle presence si Martin bawat playoff run at nasemento ang kanyang pangalan bilang isang mahusay na rim protector, rebounder at defensive anchor sa buong liga. After ng ilang pagkabigo sa NBA Finals, pumirma si Kenyon Martin sa Denver Nuggets noong 2004. This time, ang batang Carmelo Anthony naman ang naging katandem niya sa team. Tumagal siya ng 7 taon sa Nuggets kung saan sa 7 taon na yon ay hindi siya nagminti sa playoffs. Same pa din ang role niya sa team, defensive anchor, hustle, rim protector at solid rebounder.
Pero dito na siya nagkakaroon ng mga injury sa tuhod, kabilang ang mga microfracture surgery na minsan naglilimita sa kanyang laro. Taon-taon man silang nasa playoffs, ang pinakamalayong naabot ng Nuggets noon ay conference finals noong 2009 kalaban ulit ang Lakers at si Kobe Bryant. May isang memorable na locker room incident na nagpakita rin ng pagiging tigasin nitong si Kenyon Martin. Noong April Fool's Day, isang prank ang ginawa sa Range Rover ni Martin. Pinuno ito ng buttered popcorn ng isang ballboy at kasabwat na driver ng isa sa kanyang teammates. Pagbalik ni Martin sa locker room, galit na galit, gusto manakit. Pilit niyang hinahanap at inaalam kung sino ang may pakana. Nagwawala sa locker room at umabot pa sa tinawagan siya ng management at mga teammates niya para pakalmahin. Pero nagsabi pa si Martin na baka hindi siya maglaro sa playoffs hanggat hindi niya nalalaman sino gumawa nun sa kotse niya. Pero eventually, nalaman niyang si J.R. Smith ang may pakana ng lahat. Kaya ang ginawa ni Kenyon Martin, pinuntahan si Smith sa bahay niya. Ganyan katibay ang kuya mo Kenyon. Walang amba. Ready lagi sa babagan. Walang teammate. Muntik na magkaroon ng physical fight pero naharang ng management ng Nuggets. Buti na lang at kung hindi, baka napagaya pa siya sa karir ni Gilbert Arenas. Pagkatapos ng 7 season sa Denver Nuggets, sumali siya sa Los Angeles Clippers kung saan naglaro siya ng isang season bilang veteran presence sa frontcourt. Naging bahagi din ng New York Knicks mula 2012 hanggang 2014 para mag-reunite kay Carmelo Anthony. Huling season niya sa NBA ay sa Milwaukee Bucks noong 2014 to 2015 season. Pero dahil sa edad niyang 37 years old, sunod-sunod na injuries, na-waive na siya ng Bucks after ng isang taon at tuluyan nang nagretiro sa NBA. Gaya ng ibang retired player, nagtatag din si Kenyon Martin ng foundation na tumutulong sa mga kabataang may pinagdadaanan, single-parent household, underserved youth, basketball camp at iba pa. Aktibo rin siya sa mentoring at pagpapakita ng suporta sa community. Sa isa niyang interview, sinabi niyang gusto niyang ipakita sa mga bata na pwede kang umangat kahit mahirap ang pinanggalingan mo at hindi lang basketball ang daan, kundi maging ang edukasyon, disiplina at tamang values din. Hindi na retiro ang jersey ni Kenyon Martin sa kahit anong NBA team na pinaglaruan niya. Hindi rin siya naka-entry sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Pero ako, I'm a fan of his. Isa pa rin siyang player na deserve ng respeto dahil sa mga ipinakita niyang tapang, hustle at consistency sa court. First overall pick, 15-year career, an all-star, nakasama sa 2003 USA Basketball Senior National Team at nanalo ng gold sa 2003 FIBA Americas Championship at isang legit two-way big man sa kanyang panahon. Paki-like naman ang video kung nagustuhan mo at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.